Shaker being removed agad. Radiant Yung team na back. pwede nilang tanggalin. Hintayin natin. Tapos ito, nga pala, pag mayroong problema guys, isabihin nyo kagad sa chat. Meron kaming taga-check kung ano ba mga nangyayari at kung pwede ibuksan natin yung aircon. 10 seconds remaining. Ayan. Road to aircon. 5 seconds remaining. Ayan. So ayan, kasi baka nagkataon. Pwede, kaya naman ibig sabihin mo road to Reserve immortality, kayo na pa sinasabi. Kasi guys, nagaling po kami sa pinanggalingan kaming event sa SM North. Pagkatapos noon, dire-diretso kami dito para mag-cast. So, wala kami kinikilalang pagod, walang puyat-puyat, walang kain-kain. Ito na po mga kaibigan, The Avengers Radiant is now alive. team MSI Cybo GT, removing Bounty Hunter. Okay, pwede na to. Leshrac is actually a pretty stable ban. Ayan, Leshrac at Meter Wyvern, another combo coming in na kailangan tanggalin ng Gigabyte Mineski. At ano kaya pwede mangyari dito? Nagkalaban na sila ilang beses na. I'm sure magkakilala na sila kung ano yung strata pwede nilang gawin. Pero ang pinakamagandang panoorin dito ay si paring Trolly aka Bimbo, kung saan naman ay nakita natin kung paano siya mag-perform sa mga nakapanood ng mga nakaraang next game matches. Si Bimbo yung talagang nagdadala halos with his silencer, na talagang yung silencer game niya na akalain mo pinugo niya si Miracle ng first departure. 0 last hits sa loob ng 4 na minuto, hindi man lang siya nakakuha. Reserve time. Talaga nga naman, di ba? Kaya ngayon, ano kaya pwedeng piliin? Gusto ko sana magpasa ng chat ng problema, hindi nakabukas yung chat ng ako. Pero gagawa ko ng paraan yan. Ayan, Buko Juice, paring Juno, shoutout sa'yo. Mamaya ka na muna mag-PM. Ayan, nababasa ng lahat at narinig nila. Hindi ko na-mute, hindi ako naka-offline kasi nagpapagod na tayo. Ayan, nagpipili pa sa akin kay mamaya niya yan. O yun, magandang gabi sa inyo. Ayan. Narinig ko yung sounds na tigil sa ili ko bigla. Pero nag-iinay sila mga kaibigan. MSI Evo G, can easily pick Gyrocopter, Lina, pwede nga Tekis pwede rin Tusk. Marami sila ditong options pero hindi muna sila pumapalag. Siguro ninanamnam nila ang bawat sandali kasi nga naman Grand Finals po ito. At ang pinagkalaban, ayun na nga, Gyro na nga. Yun. Pero sabihin ko sana, ang pinagkalaban na dito ay tumataginting na $1,500 for an invitational cup. Malaki-laking pera yan. $1,500 easy money para sa kung sino man na magwawagi dito. So ayan, best of 5 po ito, kaya easy lang kayo. Baka sabihin nyo pwede, parang ang dami atang laro Oo, puyatan na ito. Wala na. Dito na tayo aabutan ng ating mga buhay. Kaya yan, habang ganito ako muna may aayusin na ako. 10 seconds remaining. Queen of Pain. Dire team pick. Siguro sa mga ganyan kasi drafting style, nakuha muna ng mga chicks. And I was actually thinking, bakit pinagsama na sila yung Queen of Pain? So this would be obviously Alina support unless meron sila kanya-kanya dito. Pwede rin naman sure pwede Queen of Pain. 10 seconds remaining. So yan, shoutouts nga pala 5 seconds remaining. Na nandito. At papahina ko sana. Reserve time. Mo ng konti yung sounds para sa okay ba? Nagsasabi sa chat. Pakihinaan naman in-game sound. Walang problema. Sige, hinaan. Hindi, dito mo sa speakers. Wala ba yung adjustment? Wala yung... Ako na nga. Okay, sige, maraming salamat. Shoutouts kay paring Lucky. Ito alam mo, ganito kami sa Mineski. Kahit dalawa lang kami, rock na rock kami. Ano nangyayari? Ayan, mukha daw akong asfalto. Bakit? Ano nangyari sa'yo? 10 seconds ang lakas daw ng sounds ng Dota 2 sa boses mo. Clockwork! Manigurado tayo. Dire team Wala back. talaga to? Okay. Ayan, sige. Ayan na to. Go, Pinoy Dota. Road to TI6. Sana nga Actually, medyo maganda yung showing ng mga teams natin. Sana ganito lagi. Diba? Ayan. Parang sabi ni Kang Conqueror. 10 seconds paglaban natin remaining. yan. At saka, nga. Set ko na rin dito. 5 seconds remaining. Tapos yung naglaro dito. Grabe naman.
5 May seconds pinaglalaban. remaining. Ayan. Pwede na siguro itong ganitong klaseng setup, guys, ha? Ayan. Huwag na magalit. Easy lang kayo, ha? Easy lang. Meron tayong 2 minutes delay. Kaya huwag kayong masyadong mahapit. Clockwork para sa MSI Evo GT. Uy, yun. Yung mouse mo. Yan. Dire team Ngayon, down. inisip ko tuloy, MSI Evo GT has the advantage pagdating sa sa initiation. Not really a combo for MSI. Ang kagandahan nga lang nito, solid na solid yung kanilang AOE presence. Kahit anong ilabas ng Gigabyte Mineski, pihadong mauuna yung Clockwork unless it's a global silence room silencer 10 seconds or anything na hindi kailangan ng prior setup. Dun matatalo si Clockwork pagdating sa sapakan. Kaya yan, task could be removed by MSI Evo GT. TA is a smart choice from Gigabyte Mineski para hindi masyadong mahirapan sila, di ba? At ano to sabi ito? Yung sounds podges ko, inayos na namin. Easy lang kayo. 10 seconds Ano remaining. ba sinasabi? May binabasa ko dito kanina eh. Oo, tama po, 5 grammar. seconds Inayos na namin yan, remaining. 2 minutes delay. Teka nga, mag-reply ako. Mamaya, magpapa-reply na lang natin yan sa mga nandyan Reserve sa akin. time. Actually, pwede mong replyan yan, Lucky eh. Sabihin mo lang na inayos na po namin, 2 minutes delay. Para walang problema sa ating mga kuya. At ayan. Oy, maraming salamat Stormspeed 070 pagsasabi na delay yung stream kaya easy lang kayo. Hindi pwedeng live kasi alam natin kung anong ginagawa kapag walang delay. Malamang ma-i-stream snipe tayo dito. Di ba? O nga no, nakalimutan ko pala mag-open. Mamaya din pagka kwentuhan yan. Di ba? Kamukha mo talaga si Slark. Layo kasi ng mic eh, no? Nandito sa may kabilang dimension pa eh. Ayoko namang ilapit kasi baka mag-ground. Yun yung nangyari nung nakaraan eh, nag-ground. Siguro ako na lang yung lalapit ng gusto sa magitan nitong table. Ayan, Denki, may overtime pay ka ba sa ginagawa mo ngayon? Yun nga eh, kaya nga tinanggap ko eh. Kasi alam mo naman, payaman. Yayaman na tayo. Ito, lalapit talaga ako. As in, nakadukdok na ako mga kaibigan. Pag ako hindi pa narinig, ewan na lang. We're just waiting for them to finish their drafts. Second round ng second ban phase. Ayan, iniisihan lang natin. Okay, hinihintay dito. Okay na daw, Kuya Smag. Sabi ko sa inyo, maghintay lang kayo, itiwala lang eh. Boss yan. Di ba? Ban AM daw. Di sige, pagbigyan, pero hindi. Dazzle will be removed. Uy! Guys! Dire team pick. Guys, ito na pala ang uso ngayon mga kaibigan. Bakante po ang isang slot. No one getting banned. At, ano kaya ito? Crystal Maiden para sa MSI Evo GT. Samantalang Witch Doctor para sa Radiant Gigabyte team Mineski. pick. Sige, pagbigyan natin yan. Unjing mga kaibigan, si Undying para sa Gigabyte Mineski. Not sure kung ano yung punto nila dito. I think this is an offlane Undying, most probably. Para mag-2-1-2 setup sila. And all they, hindi pala, bad pala, sorry. Hindi pala pwede yung iniisip kong masama. So malamang Witch Doctor, Queen of Pain mid, Lina, another support Undying, off-lane plus 1. Hindi natin alam kung sino pwedeng carry dito. Hindi pa naman nagtatanggal ng kung sino-sino pa dyan. PL is a possibility. Storm, ayan na, kinuha na dito. Stormspear para sa MSI Evo GT can actually outperform Queen of Pain pagdating ng level 6. Pero pagdating sa damage output, of course, naka Queen of Pain ang bola dito. Diba? Kaya easy lang tayo. Kasi sabi ito, may sumasagot. Oy, shoutouts nga pala kayo, no? Nasaan na po si Jacko? 9 months na mahigit. Wala siya. Ay, hindi ko alam. Nasaan na daw si AUI? Huwag nyo nang paalala yung si AUI. Naiiyak lang ako. Quiet na tayo dito, guys. Quiet na. Diba? Namnamin na lang natin. Best of 3 po ba? Hindi po. Best of 5 po ito. Kaya easy lang tayo. Ayan, rock and roll po ito. Bloodseeker! Niche pick mula sa Gigabyte Mineski. And this is a mid-game oriented lineup. Gusto na talaga nila magpasabog. Wala nang late game pa. Bloodseeker can actually transition into late game pero mukhang hindi na tayo aabutin ng ganung umaga. Rock and roll na po itong mga kaibigan. Binabati ko si Ecstatic21 ang kakabati sa akin. Sige, okay lang magpabati kasi kita ko na yung chat ngayon. Alam niyo naman ako pag nag-aayos di ba? Medyo swag. Ayan, ano po mga thoughts nyo tungkol sa paglipat ni RTZ sa EG ulit? Ayun, buset. 5 Yun lang. seconds remaining. Diba? Ba't mo papalitan yung winner ng isang loser? And Lion would be the last guy in the draft for MSI Evo GT. At papakilala ko muna sa inyo yung mga players maya-maya pagkatapos pagkapili nila. Kasi baka nagkataon dyan, sino po yung lineup nung natin. So anyway mga kaibigan, this is nextgame.com Dota 2 Invitational Grand Finals Best of 5. This is between Gigabyte Mineski
and MSI Evo GT Pinoy. Laban sa Pinoy, my name is Denki from Mineski TV. Rak-raka na po ito again. This tournament, this invitation is brought to you by nextgame.com and Mineski Events Team. Maraming salamat nextgame.com. At saka ito nga palang match na ito is of course naka-upload sa nextgame.com, which is one of the hottest na online betting sites ngayon. Baka kasi akala nyo ang betting site iisa lang or tatlo lang. Yeah, meron na po tayong bagong mga kaibigan. At isa sa mga features nito, hindi lang kayo pwedeng mag-bet sa isang series or sa isang match, kundi pwede na rin pagbetan yung kung sino yung makakapag first blood at saka kung sino yung makakakuha ng first Roshan. At palakasan nga ng konti lang yung in-game sounds kasi hininaan ko na mismo sa loob ng game. So sa ano natin, sa mismong streaming software natin lakasan para may marinig naman yung mga tao. Kasi ngayon parang hush-hush na lang. Ayan. So mamaya na yan mga kaibigan, pakilala ko muna dito mula sa Gigabyte Mineski, si Trolly, aka Bimbo, as Queen of Pain. Kasama si Jessie Bash as Witch Doctor, si Jules naman as Lina. So this is a Kerry Lina. Kerry Lina para sa Gigabyte Mineski. Kuko pa will be playing Bloodseeker na mukhang, ewan ko, off-lane. Pwede. And, mali. Gio would be playing Undying. Sa kabilang side ng mapa mga kaibigan, din naman sa MSI Evo GT, si Cast, their captain, as Crystal Maiden. Nandito si Boombox as Lion. Si Jardel, DJ aka Crazy, pero DJ na daw siya kasi galit na ata si Ivy. As Storm Spirit, si Ryo Hasegawa as Ryor. As Clockwork, sino hindi ko nakalimutan ko. Okay. Si Polo aka Raven as Jaro Copper, pero umabati kagad mga tapos na ng count ito. Nag-stun. Jessie Bash pumasok si Troll, mga blink daw muna para may swag, pero ginawa siyang palaka. Where is the follow-up? Andito, ang laki ng damage. Undying Tombstone would be used mga kaibigan. Ako po may mga manay dito. Abangan natin. Ryo might be in danger. Hinahabol ng mga zombies, pero wala siyang plants. No plants versus zombies. Jessie Bash would be taking that first blood, and that is the power of Mineski's level 1 skills. Hindi sila katulad ng MSI na meron tinatawag ko nga na two level syndrome. Mahirap gumang ang MSI Evo GT ng isa lang ang skill. Sabi natin, sige Kuya Denki, enough naman siguro yung Frostbite, diba? Enough naman yung stun. Pero aminin natin na mas proactive ang Lion kapag nakuha niyo yung parehong stun at yung stun Earth Spike at saka yung mahiwagang Hex. Dito naman kay Crystal Maiden, medyo kailangan din yan ng Arcane Aura at Crystal Nova para mas maging effective pagdating sa laro. Pero mamaya na yung mga kaibigan. Dito naman sa Mineski, okay lang yung Tomb. Almost okay na yung Blink para makakuha ng pihadong patay. Pero again, if worst comes to worst, kaya makipagsabayan ng MSI dito pagdating sa damage output. Pero yun na nga mga kaibigan, nagkamali na naman ako ng clinic. Wow, iba talaga nagagawa ng antok. Jules dito, manhandling Chrissy, which is regarded to be one of the best, if not the best, mids nung mga nakaraang taon dahil sa performance ng Team Rave. Alam natin na, kumbaga, everyone is looking up to Chrissy na talaga naman nagbubuhat ng laro. Also with Jeo's participation, kumbaga ang ganda ng 1-2 punch nila eh. Pero ngayon mga kaibigan, sabi ni Trolly, ni Jules pala. Sabi niya, ikaw ba? Rougher ka na pre? Easy ka lang daw. Tingnan natin. Nangyayari. Grand Finals ba ito? Opo, Grand Finals po ito. Ryo, taking lots of damage. Trolly and Jessica na naggawa ng screen dito. At walang choice si Ryo kundi mag-drop ng mga homo missile para may swag. Diba? Jardel naman, ang ginagawa niya dito. So far, he is leading pagdating sa Elasis and Denies. Jules opting to go for the rune control. Inabangan din yun ni Gio. Sabi niya, ako nang bahala dito sa Zer. Tutulungan kita. Para hindi ka naman masyadong mapikot. Kuko, might be in danger. Boombox, rotating in, meron siyang boots of speed, but only Hex. And like what I've said, the 2-point syndrome, hindi mo pa kaya makipagbalot-bugod kung yan lang skill mo. Pero Kuko dito, tinatamaan ng laser barrage. Hindi na ito rocket barrage, laser barrage na. Kasi iba na ang style ngayon. So ito, Kuko mga kaibigan, actually proving effective. Tatlo sa Gigabyte Mineski is at the top 4. Nangunguna lang dito si Crazy. Kuko, off-lane Bloodseeker, actually farming better than the Gyrocopter on safe lane. So, ganito kalakas mga kaibigan yung prowess ni Bloodseeker pagdating sa laning. And walang nagagawa dito, 2 points po, 2-0 in favor of Mineski. Ibig sabihin man ito, basang-basa na ng Gigabyte Mineski ang galawan ng X-Rave plus Arcanis plus CNS. Tingnan natin. Kasi marami nagsasabi na ito po ata Kuya Denki yung pinakamagandang nakita namin na lineup ng Gigabyte Mineski. Almost
star-studded siya. Jules, Bimbo, pinagsama, merong Kuku kung saan siya yung para sa akin ito, opinion ko, the most hardworking player sa Pilipinas. Siyempre, baka arguably yun. Pero ito mamaya na magkwentuhan Gio. Dropping the tombstone. Hitting how many, ang ganda naman ng ng decay. At hinahabol sa mga kaibigan ng homing missile. Ang sakit ng tama dito. But wala akong sounds sa game. Lakasan ko nga. Na-mute ata Nasobrahan naman. Master Ball. Ha. Wala nag-mute. Mamaya na mga si Janel dito na start. Huling-huli pa. Right click. He would die in the hands of the normal damage coming in from Jules. Grabing setup yun. Mula sa Gigabyte Mines, it only took 2 and 1 wonderful bounce from Paralyzing Cat. Tulong si Cat mga kaibigan, pinalamig niya ang kanyang ate. Sabi niya, magkapatid tayo! Tamaan ka ng LSA! Bubugaan ka ng aport! Pero dito mga kaibigan, si Palakang Kokak Boomback saving his teammate. Cockblock dito si Lina. Almost able to get a double kill, I think, kung sakasakali nakuha niya yung sway doon. Cast almost gave up another engagement at alam natin kung ano nangyayari sa Lina kapag nakakapag-snowball. Diba? Nangyayari dito. Teka lang, cool down lang ako konti. Bakit doon parang ang dilim ng video? Ayusin natin yan mamaya, guys. Pasensya na. Lilinawat ako mag-adjust ng screen resolution mismo nitong nitong PC. Kasi feeling ko yung PC ko yung may problema. Ganyan talaga ang buhay. Nangyayari. Kuku. 2 points on first. Yan natang yung meta build to. Cast, nagpalamig na huli ng siguro mga kaibigan. Ganyan sa makalapit ako po. Tinamaan ng Laguna. Uwi ka muna sa Korea, sabi. Dito ni Jesse, Basjang ka na. At grabe. Yung ganun kalakas ang damage upload dito ng Lina. Take note, 70 seconds. Every 70 seconds, may kakain ng Goku Pai. Alam mo na kagad kung sino ang madudurog dito. Anyway, Mineski pushing in. Boombacks, no choice but to run away. Still at level 2. Raven not having the best lane of his life. Nagpapahabol siya dito mga kaibigan ng fireworks display. Tingnan natin tatama ang Quitties. At sasolihin na ata ni Kukupal. Tingnan natin. Wala. Comedy na. Nice one. Diba? Boss, anong masasabi mo opening ng Razor Shop dito sa PH? Andun nga ako Mismo andun nga ako Isa nga ako sa mga inaway ng mga tao. Pero wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga mga kaibigan. Naintindihan ko naman yung... Kasi ang mga Pilipino, very passionate yan di ba? Kaya naintindihan ko naman yung mga mahaba ang pila na medyo pagod, puyat, di ba? Naintindihan ko yon. Pero ang masasabi ko sa kanila, inintindi ba nila kami na ganun din, pagod, puyat, diba? So, yun lang. Kung meron dyan na parang, magsasabi na parang, halimbawa, yung ginawa ng Razer, medyo hindi maganda, sabihin na natin, kumbaga, wala na tayong magagawa doon, or kung ano man. Ang masasabi ko lang, inintindi nyo rin ba? Or masyado lang kayo nag-focus dun sa, sa inyo, diba? Yun lang. Wala akong wala akong kinakampihan, walang pinipilingan. Dapat kasi maging considerate din tayo, hindi yung puro lang tayo para tayo. Anyway, naglagay na pumakiyo ng mata, tinamaan na kayo sa ron, wala. Pero maabandon dito si Gio, trying to manhandle MSI, but may pause. Bakit kaya? Sasabihin ko pa mali sana, medyo nasa alanganing pwesto ata ang Mineski dito. They might die. One wonderful call down. Unfortunately, wala pa atang points para magawa yun. Ayan, wala na po ilalakas yung mic ni Boss Denki. Unfortunately, wala na Nakatodo na ba yan, Lux? Lux, nakatodo na yun? Talaga? Layo kasi, Hindi abot Pwede bang iusog si... Okay naman? Okay. Yan, sige. Kasi delay ata sila kaya nag-aano Ayan. So, ayon sa aming observer, okay naman daw yung sounds. Shoutouts nga pala kay Lucky at saka kay Juno, na si Juno, kahit nasa bahay na tinutulungan pa rin ako. Tapos si Lucky naman, sumama sa akin para magpuyat at maging immortal. Ito na nga mga kaibigan, nagtagal kami dito pag umabot ng Game 5, tapos buhay pa rin kami, immortal na talaga kami. Ito na po. Yan. Boss, nakailang Bugatti ka nung TI. Nako, ayoko na lang i-upload yung picture ko. Naku po, magmumukhang networking. Atin-atin na lang yan. Pero yung mga pumuso dyan sa Sidek, wala akong masasabi sa inyo kundi thank you. Ayan, pinapayaman nyo lang ang Kuya Denki ninyo. Easy lang kayo. Mamaya ni Rio, naka-abangers. Yan ang item mo, boy. Panangga at saka bote. Di wow. Dati natin kung mangyayari dito. Di lang. Okay. Namiss ko yan. Sorry naman. Okay, so it was a 3-man gang killing Jules
And we all know na ang problema ni Lina is wala siya masyadong escape mechanism outside of the fiery zone charges. So hindi niya nagawa yun. Might, samantalang Kuko dito in company trying to put pressure. Na-deny! Na-deny! Nerpy! Deny! Naku! Alam mo, malaking bagay yun para sa MSI. They are actually controlling the gold equilibrium. Pero aminin natin na malaki pa rin ang kinita ng Mineski. Flatlining at 4K gold advantage. And at 7 minutes in, 4K is a lot. Pwede mo, I can safely say tigi 800 sila mga kaibigan. Lamang sila ng 800 para silang nanalo sa pustahan. Sa parlay ng Mineski. Pero mamaya tayo magkwentuhan dyan. Trolly and Jules, kumuha ng road dito si Bilbo Bobims. And we're yet to see Queen of Pain roaming and ganking. Pero ayaw pa raw daw niya. Sabi niya, dito na muna ako, magkakapi ako. Ayan. Kamukha mo daw si Slark Boss Denki. Okay lang, malakas naman si Slark. Okay lang yan, kasama sa buhay yun. Ayan. May mga nakakita ba sa akin dun sa Razer opening? Sa mga nakakita sa akin, anong naramdaman nyo? Naasar ba kayo lalo? Pero mamaya yan. Ay! Nako, Jardel. Not opting to roll on Kuku. Siguro alam niya, nag-anticipate siya ng follow-up coming in from Gigabyte Mini. Alam niya na wala yung mga kuya natin eh. So, huwag tayong aaba-abante. Yun yung problema ng ibang Storm Spirit eh. Nadadala sa damdamin nila eh. Kumbaga nakakita lang ng chicks, gulong ka agad. Sabi ni Jardel, hindi, easy lang tayo. Samantalang ito, Raven, nagtitipi out mga kaibigan, makikita siya ni Trolly, pero huli na ang lahat. Parang pag-asa niyo yan ng iyong girlfriend, ay ng iyong ex. Huli na. Pero mamaya na yan. Boombox and cast dito, smoking in. Ops, sabay nag-post. Ayan. Disconnected po si Raven. At habang disconnected si Raven, siguro magkwentuhan na lang muna tayo. Anong sinasabi ng mga sa chat dito? Ano daw nangyari doon sa Razer PH? Yun, okay naman. Masaya naman tayong lahat. Pabati daw kay Kero P at Aray Kobe. Nanonood. Mga top players ng Mineski Holy Angel University. Paring Tol, paring Tayag Daniel. Nung nag-esports tour kami, nanggaling kami sa Angeles. Ngayon, may nag-ginoke sa amin ng mga tropa pips namin, nila Dwainers, nung mga nagpunta dyan sa Mineski opening tournament ng Holy Angel. Sabi nila sa amin, Tol, alam mo ba, lahat ng babae sa Angeles, chicks, walang tapon. Sabi ko, di ko naniniwala, kalokohan. Pagpunta ko ng Angeles, totoo nga, puro chicks. My goodness, it's heaven. Parang gusto kong bumalik ng Angeles, pero hindi muna tayo sa Angeles pupunta kasi ang susunod na destinasyon ng esports tour ay Davao sa may SM City, Davao, Ecoland. Kita-kits tayo dyan mga taga Mindanao. September 5 and 6, dadalhin ulit namin ng esports mismo sa mall ninyo. Hindi sa doorstep nyo, pero sa mall ninyo. Kasama ko dyan si Lon, si Duno, at yung mga nagagandahan nating mga chika bebes. Si Eliza Taylor, si RJ Amante, at si Miss Bianca Yao. So kita-kits tayo. September 5 and 6, weekends and first week ng September kung di ako nagkakamali, malamang. Ayan, magkita-kita tayo, doon magkakaroon ng MPGL Dota 2 finals ata, or qualifiers. My gosh, hindi ko na maalala. Pero nasa overlay ko yan, mamaya natin tignan, siguraduhin natin. So, hindi lang MPGL, kundi NCCL, Dota 2 at saka League of Legends ang lalaroin natin sa may esports tour Davao. Kita-kits tayo. Yan, ano lang yun, galawang promotion. Ano to? Tanong ni Mac 2K7, si Bloody Massacre lang po ba yung pumunta doon sa TI6? TI6? O meron siya kasama? Meron siyang kasama, wala. Ayan. Ano mo nga, i-caster ka mo nga muna kasi kwentuhan portion lang muna, Lux. Sabi ko lang muna sa ayan na pala, game na pala, wag na pala. Okay. Ayan na pala, game na. So, yun yung mamaya tayo magkwentuhan tukol dyan. O sige, may nagpapabati dito kaso ang pangit ng pangalan mo, paring Tol. Okay sana babatiin kita pero problema yung pangalan mo eh. Dire's top tower is under attack. Nako, Trolly. Wala lang, nagtotroll siya dito. Okay yan ngayon ko lang ito. Pero to, ako po, nahuli mga kaibigan si NPCs. Gumugulong pa! Lahat na ng skill ginamit pero sila ng dalawa. Naku po! Parang tadhana mga kaibigan pinag-usapan. Jules and Bimbo combination actually killing not only the Clockwork but also the Storm Spirit na pwede naman makatakas pero wala siya atang point. Ako po, sinigawan pa. Bingi!
Si Boombox dito, double kill para kay Bilbo Bobbim. Samantala nito naman po nagpo-push ang tropang trompo. Kuko and Jesse Bash, sabi nila, sige magbalog-bugang kayo dyan. Dito tayo, objectives. Dire's structures Ano to? are Pwede fortified. si Chrissy ba? Yung Storm, yep, si Chrissy yun. Chrissy aka Jardel Dire's Mampusti, middle kaya nga tower has DJ. fallen. Ayan. Ang naiisip ko dyan parin tol, kaya siya DJ na lang ngayon kasi nagalit ang kanyang hinihiro. Yung kanyang love life. Sino daw si Chrissy Constanza, diba? Kaya yan. Intindihin na lang natin. Alam mo, okay lang naman na papalit-palit ng pangalan. Diba? Kasi tingnan mo, si No-Tail nga naging Big Daddy. Diba? So, yan ginusto niya yan di wow. Si Jordan nga dati 23, naging 45, diba? So, yun. Si Kobe dati 8, naging 24. So, parang, kumbaga, ang ano na lang natin dito is kailangan malaman lang ng tao kung sino yung sino. Kaya nga ako nag-DJ, kaya nga may shoutcaster tayo. Para ipaalam sa inyo kung ano ba mga nangyayari. At hindi lang yung parang nawawala. Anyway, ito naman po crazy, nakita niyo, di ba? At yung walang kalaban-laban talaga, pinag gumulong ito mga kabiyang, pero wala na siyang mana to do anything. Naku po, sasalin niya yung Eye of Sauron, Pupanes! Hindi siya na-silence, pero okay lang yun mga pinapadugo siya dito. Naku po, red days are on. Jules, actually catching up. Kidnatin mo, papuntahin mo. Hindi siya napakain ng buko pa, pero may right click pa. Saktong-sakto na wala pa yung duration, pero hinabot siya ng thirsty tumabay. Kukupal, sabi niya, it's time to go for the race car with kasi ito ginawang yelo. Pero hindi nang papahinto yung mga kabiyang. Ito na si Pabebe Boy, at walang makakapigil kay Coco. Right-clickin mo! Right-clickin mo! Wala nang pakalan sa nangyayari dyan. Dito tayo manonood. Right-clickin mo. Yun. Is na tayo. not this. Ang problema dito for MSI, ang ganda ng tempo control ng Mineski pagdating ng mid-game. Sabihin na natin na may gyro sila, sige, ang lakas ng late game ninyo, ang lakas ng team fight nyo, malakas ang initiation nyo. Pero yung factor ng tombstone ni Unjing, yung factor ng Rupture plus yung Blood Rite, yung factor na nakakapag-roam si Jules at nakakapag-easy one turn kill, nahihirapan yung MSI na kumuha ng pwesto to actually call for a 5v5 team fight. Diba? Kaya, yan, nahihirapan na tayo. Oh, may hookshot mga kami, tumama ba? Oh, hookshot si mga kami para kay Troll. Rio dito na pabagsak ng pabagsak ng pala ng Hiroshima tsaka Nagasaki sa Hiroshima. Si Jules gagawin sa kanya kakaperyo dito. Tutulungan nasa nakitat ng karindahan. Boom! Uuwi ka muna ulit ng binyan. Diyan ka na magkape. Rio dito mga kaibigan, medyo naman naman po ako. Si Boombas na huli na naman. Aabuli siya yung tinamaan na ayaw sa ito na catching and Kuko na naman po. Ito na si Pabebe Cooks. Right click pa. Hindi, ato sila. Boombas makapag-follow up na sa kanyang mga kampe. Wala na makakaligtas. Si Boombox dito makakapagkwento pa sa kanyang mga tropa peeps kung anong nangyari. Pero anyway, Mineski is taking those objectives one by one, brick by brick by boring brick. Mineski is just destroying all these towers, not giving any space for MSI Evo G to actually get an answer. Pero thankfully, meron silang Clockwork at saka Storm Spirit na kayang pumalag ng long ranges. Anyway, ito si Jesus na nakita po. DJ hinila na. Punta ka na sa butching mga kaibigan at mag-Facebook ka muna, Jesse Bash. Diyan ka muna. Altab din pag may time. Samantalang ito, Jardel, I think this is the time for Easy to actually step up. Ngayon yung timing window niya Kung hanggat nakakakita siya ng mga opportunities na mag-isa lang yung isang tao sa Gigabyte Mineski, Jesse Bash, tsaka niya papalagan, di ba? Ganun. Kaya boss, thank you pabati GF ko, pinayagan ako manood ng Dota. Mona Grace ang name niya. Sige, salamat pare. Kumaring Mona Grace, pinayagan mo ang boyfriend mo na manood ng Dota. Hindi ko alam kung anong setup niyo dyan sa buhay niyo na hawak mo yung nag-DC si Raven. Pero bakit kaya ganun? Where is Owa? Tanong ni Ecstatic21. Owa is actually inactive right now in the team because he's continuing his studies, if I remember correctly. So, yun. Diba? Pabati din ako kay Denki. Name ko, wholesome po siya. Ewan ko sa'yo. Ayan. Si Kwento T. Yun na lang. Diba? Shouts nga pala kay Josephine. Hello sa iyo. Kamusta? Ayan. Ano to? Sayang naman yung rave. Parang wala na silang kwento nung ngayong sayang Rayo Crazy Cast. Huwag ka naman ganyan. Kailangan natin. Anyway, mga kabay, si Jules dito, pinauwi na naman po. Dito naman sa pagsanhan, si Raven, mga tropa peeps. And yun ang kapangyarihan ng Lina Inverse.
Volvo nerf, please. Grabe yung pressure ginagawa talaga. Grabe. Ano to? Si Owa, confirm na po bang out sa Mineski or 6th man lang siya? Well, pwede kong sabihin na 6th man siya. Ayan. Nag-inactive lang siya, hindi naman siya inalis. Nasa kanya pa naman ang kontrata. Ang nawala lang sa Mineski, kumbaga, si RR. Yun, siya yung confirm na tapos na yung contract. Ito, Kuko and Jessie Vash just helping each other para makakuha ng ample farm. And I think I'm waiting for a BKB. Okay na siya sa kanyang Hand of Midas. Pacheck ng mga items na mga kuya natin. Jules naman is on his way to his Aghanim Scepter. Jessie Vash, wala tayong pakialam niya kasi walang future ng item yan. Si Unjing naman, papunta na sa Mechanism. Queen of Pain, still no Orchid Malevolence, pero okay lang daw yan kasama sa buhay yung wala. Sa kabilang side ng mapa, MSI, wala tayong pakialam sa item ni Crystal Maiden, wala tayong aasahan dyan. DJ naman po, ano to? Dagon? Dagon? Dagon! Pag ito nagdagon, magpapainom ako. O yan sila na nasa chat. Papainom tayo. Alam na this. Stop of Wizardry, Null Talisman, isa lang ang sagot, 5 letters. Ayan, sulat ko. Hindi ko maisulat. Ayawan na. Ayan. Sa map. Di kasha. Ulitan natin. Yan lang ang sagot dyan. Pero malay mo naman, di ba? Iba trip ito ni Kuya Crazy mo. Pero yan, abangan lang natin mga kaibigan. I think this is a Yule Scepter just to be on the safe side. Clockwork naman, wala tayong maasahan ko di ang kanyang urn. Yan yung kanyang labi ng lolo niya. Diyan yan nilagay. Gyrocopter, not even a drums. Not even drums. Pala kasi plural. Oh my gosh, thank you. At ayan ang story. Uy! Gusto ko to. Boombox mga kaibigan, nag-iipon. Tama to mag-impok habang bata pa. Habang grade 6 pa lang siya yan. Grade 6 pa lang siya. Mag-impok ka na para meron ka pang tuition, which is the Blink Dagger, which would be very useful as a follow-up sa hookshot, sa, ang tawag dito sa adik na to, call down, at saka sa gulong ito gulong ni Storm Spirit. MSI Evo GT. Hindi pa naman tapos ang laban nila dito. Score is 11-5 in favor of Mineski. At may nagtanong, si Kuya Duno Boss, nagkakas pa ba ng Dota? Alam mo, kung nanood ka ng TI5 coverage namin, nagkas siya ng TI5. Nagkas siya ng Dota. Si Duno, ang binigay sa kanyang project is mostly League of Legends. Pero may naman, 3-man catch mga para kay Rio. Nagtayo dito si Jessie Bash, pero wala. Invisible. Death Ward, wala lang. Swag, Death Ward, mula kay Death Swag, mula kay Jessie Bash, not gonna hit anyone. But still, tawag dito, Rio is gonna die. Thanks to the damage output from Queen of Pain na ngayon tapos na ang kanyang Orchid Malevolence. Sabi niya, okay na ako, may gamit na ako, let's rock. Ito na, the pressure is on. Para si MSI Evo GT, it is a wonderful initiation from Rio. Commendable notion para sa kanya, pero problema, kaibigan, nasaan ang follow-up? Call down, not there. Blink in, not there. Wala pa, kulang pa ang kanyang pera mga kaibigan. Mukhang mag-chill lang muna siya. Uy, nakisabi niya may wards dito. Nakakita akong paniki. Naamoy ko yan. Hindi ako naka-comsat pero promise mayroon. Sabi. Ikaw, hanggang kailan contract mo, boss? Alam mo, yun yung nakakalungkot kasi mukhang forever na ako dito. Ako kasi yung ito, sa mga, kung gusto nyo, kung interesado kayo, kaya pili ko hindi. Ako yung humalili sa dating pwesto ni Duno, yung babad na caster. Kasi ngayon, si Duno, medyo busy siya sa kanyang isa pang trabaho sa Mineski, which is yung pagtatayo ng mga computer shop. Siya yung naghahanap ng, siya yung nakakaalam kung saan magkakaroon ng bagong MI. Yan, yun yung trabaho talaga ni Duno. Yun yung mga trabaho niyang matikumide. So yung casting actually, karamihan sa amin dito, yung casting is parang nagiging na lang siya, parang hindi siya yung mismong trabaho namin. Kasi katulad ko may responsibilities na ako with ESL. Si Lon, alam natin na siya yung VP for events ng Mineski Events Team. So medyo mataas-taas yun. Literally siya yung boss namin. Trike is handling peso. And, yun. Tama. Yun. Biancake naman, syempre, ambassadors ng MSI. So, kumbaga, lahat kami medyo, our hands are actually filled. Our shoes are filled. Pero, salamat dahil nakakapag-cast pa rin kami kasi once you become a caster, di mo siya maiiwan talaga eh. Alam ko yung mga kasama na, yung mga kaibigan ko dyan, na mga nanonood dito na nakapag-cast na rin in one point of their time ay makakagets. Nahahanap-hanapin mo talaga yung pagka-cast. So, yun. Hopefully, hanggang mamatay ako, caster ako. Imagine mo yun, di ba?
Ayan, nagtatampo na daw yung kaliwang tenga mo. Ba't ano yan sa tenga mo? Nasabi ni Poy Grammar, pabati naman po sa sarili ko na nanonood ng NXT Finals kahit nakatambak ang codes na ipapasa ko sa Monday. Haha, salamat. Good luck, paring tol. Easy. Ayan. Nico Pangilinan, nasan po? Nasa Razer. Nagpapagod. Wawan man si paring Nico. Shoutouts nga pala kay Nico Pangilinan, si Super Kojak. Idol na idol kita. Kabuli ng mga chicks. Ikaw na. At anyway mga kaibigan, this is a Pinoy versus Pinoy Finals. Pero mamaya na ko doon na Raven. Ikaw kagad. Bumbasak ang tinamaan. Raven dito has a sliver of life. Bumasok na si DJ mga kaibigan. Trolley dying. And that's a typical bimbo play na magpapapatay na lang lagi. Giving chance for MSI to actually catch up. At yun yung problema dito. Kasi MSI, gutom to eh. Gutom to. They suffered from a loss versus Mineski nung nakaraang tournament. Kahapon lang yun, yung TNC Battle of the Elite. TNC Bote. Kasi Battle of the Elite. O Bote. O bago kayo magsabing mga relator kami. TNC Bote. Sabi ng MSI, gusto namin siya bumawi. Pero pinutukan agad sa mukha mga kaibigan. Naging basag na salamin. Si Casito, nice call down coming in from Raven. Ano ba gusto mo nun? Sinalo mga kaibigan ng napakagandang blade mail. Ay ito mga men, look at it go. Sinasunod yung bumbak, nakapagano siya. Palaka gaming, walang malidik. Pero think kaya nila mag-chase dito. Dugu-duguga. Umahabol naman po si Pabebe Boy. Kuko pa, isang click, dalawa pala, isa lang. Hindi nila simpan. Kuko, killing spree. And MSI almost have that chance to actually go for the engagement. Pero problema, the answer from Mineski is just too good. Grabe. So yan, sobrang chill yung Scepter of Divinity finish for MSI. At ito ang problema ng Mineski dito. Mamaya-maya, MSI can easily cut through Mineski like hot knife through butter. Salamat sa Gyrocopter. At yun lang feeling ko ang hinihintay ng MSI ngayon. Diba? At alam mo, sa totoo tuwang-tuwa ako dito kasi Pinoy versus Pinoy. Walang halong bias eh, kasi parehong Pinoy eh. Diba? It's fine to root for both teams kasi pareho naman mga Pilipino yan. And in fact, malapit yan sa mga puso ko, itong mga kuya natin. Kaya manalo matalo ayos lang. Alam mo, ang mahalaga makita tayo ng good Dota. Yan naman talaga ang punto natin dito kaya tayo nanonood ng stream ng Dota, di ba? Para ma-entertain. And of course, para matuto na rin. Jules, mga kaibigan, sabi niya walang pa matuto. Gusto kong pumatay. Gusto kong makaisa. Naku po, nasa mali siya. Hinila mga kaibigan. At i-easy cut ka lang siya dito, ha? Kaya parang papauwi ng Bulacan, ha? Ha? Bulacan. Ano pala? Pagsanhan yan, Mega Chris Freak would be stolen by DJ Dijay, Jardel Mampusti, aka Crazy na naka-double damage patadahana. Grabe. Anak ng Diyos. Ayan. Gayahin ko daw. Sabi ni Tayan, gayahin mo magkasiduno yung mga salita niyang galawang easy breezy, tubos pati pagtubos. Eh di, hindi na ako si Denki nun, si Duno na ako. Kanya-kanyang style yan, di ba? Nakita mo na bang ginaya ni Duno si Lon? Or ginaya ni Lon si Duno. Kanya-kanya yan ang style, di ba? Kanya-kanyang trip yan. And syempre, ako, ingit na ingit nga ako kay Duno. Ganyan gumawa ng mga catchphrases. Eh. Yung mga ubos pati pang tubos, yun, wala akong ganun. Eh. Kalungkutan ako eh. Anyway, Raven, mga kabinaka dito ng Morrigan. Pero kapag bleak out siya dito, and nice try coming in from Lion, actually. Cast, Boombox, actually blinking in. Trying to catch Queen of Pain, pero mas magaling anticipation din from Mineski dito. Raven, mga binahuli kagad, Laguna de Bay, patay kaagad, ninakaw pa ata. Pero mamaya na Boombox getting silence dito. At niralikit siya dahan-dahan niluluto ng buhay ni Lina Inverse. Pero Trolley would get that last hit. Strangely enough, no Aghanim Scepter for Queen of Pain, but instead it would be a BKB. What an aggressive build. Anyway, kung kumamit, pinadugo na si Ryoti, TV out siya dito. Siyempre mga kabinati, sa mukha nakabela pa. Hindi tumama ang stun. Coming in from Jesse Bash, which is very unfortunate. Kung sakasakali ka naman yun ng paralyzing cask, mamamatay dun yung kuya natin. Pero the push is on, ito na naman po tayo dito. Radiant structures are fortified. Wala, gusto ko ito makita. Anong nangyari dito? Takot mo siya. Takbo, TP, Trolley, sabi niya, ayoko na. Mag-deny ako. Didinayan niya sa mukha. Kanina ka pa. Kasi sumagot din sila eh. Raven dito actually denied the tower dito sa may top lane. So sumagot naman si Trolley, i-deny ko rin yung top namin para quits, di ba? Kuko Palad, ano na ba nabuo niya? Shadow Braid, which is Silver Edge, I think. Oh. Silver Edge. BKB is a possibility, pero
Silver Edge would actually work versus Form. Not sure kung matatanggal yung Overload. Diba? Pero yun. Ito, sayang hindi nabasa ni Denki. Ano ba yung hindi ko nabasa? Mamaya, tingnan ko. Sabi ko na Kuya Denki, pabati sa asawa ko, kakabati lang namin si Rachel, Go Greens. Salamat naman, nagkabati kayo at meron kayong forever. Tama yan. Dahil yung iba wala nang forever eh. Konting away lang, break na agad, grabe naman. Buti hindi ganun yung mga lulot-kulo natin, no? Konting away lang, break na. Nakakita na ng post sa Facebook, riot na. Pero mamaya na mga kaibigan, DJ, leading the pack here, trying to find someone to actually catch. Pero mukhang wala na sila maaabutan dahil parang takbong magnanakaw sa Quiapo. Itong Gigabyte Mineski, nagkaamuyan ata. Nagtatago sila sa may gusulok. Naku, kasipatan na. Oops, kita niya. Pwede siyang gumuho dito, nakuhuli na. Pero nag-blink out. Mga kaibigan, actually, that was very interesting from Gigabyte Mineski. They can actually commit via Orchid Malevolence. And of course, nandiyan si Kuko pala to follow up. Pero sabi niya, wag na lang. Pinadugo na kagad si Bubak. Talaga rin sumakbi ng Eye of Tipping ka pa. Medyo malaki ang bawas. Sigawan. Dito ni Bimbo. Sinanay si DJ, mga kaibigan. Ako po, abangan natin ang susunod na kabanata. Ito na pa-up-board. Nakatakbo siya. Yes! Easy TP sa may Tore! No! Sa Tore! Hindi magagawa. Maledict damage might do it. Hindi. Mahihil niya ang kanyang sarili. What a risky play. From, crazy. Pero, sabi niya, I know Storm Spirit like the back of my hand. Easy ka lang, Kuya Denki. Ganito kasi yan. Diba? Grabe. Alam mo, ito, aminin ko. Hindi ko naisip na kaya, kumbaga parang yung commitment na ginawa ni Chrissy na gumulong siya dito. Alam niya na may Tore, pero sabi niya, it's okay, it's alright, kasama sa buhay yan, na matamatay ng konting Tore. And still live. Diba? Well, silver lining is meron naman siyang, tawag dito, what do you call this thing? Ayan, Bloodstone. Kaya medyo pihado meron siyang regen. Diba? And the tankiness mula dun sa item na yun. So ngayon mga kaibigan, how can Mineski catch up? Dahan-dahan gumagapang. Ayun, medyo umangat lang ng konti dahil sa maraming engagements na nanalo ang Mineski. Pero nakikita nyo, nagkakaroon ng dip. Abangan natin kung kaya ba dito, makakuha ng ng MSI. Pero, Blinkstone mula kay Boombox. The Playmaker, Raven, tingnan po din niya, pero pinag-lose siya 6x2 ko para makagamit ng Gotham. Pero hindi niya ito magagamit yung kasi naman rin na siya kagad. Boombox, kiniblatan mga kaibigan, nabura sa mapa. Drawingan natin, lagyan natin ng body bag. Wala ng body bag to. Isuksok na lang sa kusaang sako. Dahil grabe ang damage output ng Gigabyte Mineski, and they aren't gonna waste any other time taking Roshan in the process. Where is MSI? Nasa may malayong kabiasnan. Hindi na ata nila to. Hindi naman sa challenge. No contest coming in from MSI. Giving this free Roshan. Free. Roshan has fallen to the radiant. Sino to? Queen of Pain will be taken at Aegis. Okay, very smart. Tapos na natin kanyang BKB. Pa-check nga ng konti. Tapos na yung kanyang BKB. At Hex can be a possible choice. Remember, hindi, Regeneration! Aba! Binento! Bakit kaya? Sa bagay, cost per effect ratio, mas maganda yung Ultimate Orb kaysa sa Void Stone. Siguro. Pero no Aghanim Scepter, so Queen of Pain can actually do the burst damage technique, yung kung saan every 40 seconds meron siyang mabibingi. Sabi niya, ganyan talaga ang buhay. Kasama sa na rock and roll lang tayo dito. Boss, thank you, babati ako sa low sounds. Lux, palakasan mo nga. Okay ba yung in-game sounds? Okay siya? Okay. Ayan, tinanggal nga pala niya yung speakers kaya wala akong narinig. Pero okay lang yung mga kaibigan. Ako humahabol dito. Palat, English siya dito. Not done with his Silver Edge. Pero nakahanda na yung kanyang sound. Pinaputo ko na naman po si Boombox. Mga kaibigan, tinitigan lang niya na matay kaagad. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kuku is dominating. And i-share ko lang sa inyo na itong si Bloodseeker, paborito itong gamitin ni Kuku nung nakikita ko ng dati. Dito sa may office. Tinanong ko sila Pareho sila ni Jules gamit nun Bloodseeker. Pareho sila nagpa-pop solo rank. Tapos tinanong ko, bakit Bloodseeker? Ano yun before ng TI qualifier. Sabi nila, boy, ito na yung new meta ngayon, abangan mo ang Bloodseeker. Ito na nga mga kaibigan, pinapakita dito ni Kuku. Ganito kami sa Minis. Although ginagamit na siya ngayon ng ibang mga teams, syempre naman, hindi naman pwede i-claim na nauna ng Minis dyan. Pero kitang-kita natin kung paano ginagamit ito mga kaibigan. Very solid. From Gigabyte Mineski. Pero MSI is still commendable. Gusto ko talaga gusto ko talaga ito, yung Boombox presence. Na kumuha agad siya ng Blink Dagger, wala lang po
nagmamahal yung trolley, hindi ko pa ng mana, at hinahabol siya dito ng quitis, sasaluhin ba niya? Hindi. Hinahabol na nagtatagbuhan sila dito mga kaibigan, pero kinukuha nila mga ilusyones, it's gonna be dead. Samantala dumidiscard si DJ Dijay. Jules, not gonna catch him. Meron siyang Aghanims dito. Ilan ang buhay? Wala. No other follow-up. Storm Spirit would live, and actually putting a lot of stop sa pagpupush ng Mineski. That is a very good play coming in from MSI Evo GT. Pinapakita lang nila hindi pa sila tanggal dito sa laban. Easy lang daw sila. Nako, trolley. Nako! Detection! They has detection! Ages mga kaibigan pinamigay! Dito ni Bimbo at lagi na lang, sanay na kami. Trolley mga kaibigan forced to use his BKB, and that's 10 seconds down. Para sa Gigabyte Mineski, a risky play that could have been avoided kung hindi ka lang Dora the Explorer. Kung bakit naman kasi, wala naman chicks dito. Pero gala ka ng gala, iba rin ang trip mo. So ngayon Kuko and Jules mga kaibigan, nagpapainit ang laban nyo. Sabi nila, wala tayong magagawa kayo. Kaibigan mo, mag-post na lang tayo. Dire's top tower has fallen. Ayan, bago daw hero ni Jules Footless Lina. Bakit ka naman ganun? Bakit ka naman ganyan? But anyway, SNY, hindi na pala siya nag-silvers. This is an SNY Bloodseeker. Dahil apat dapat. Ayan, so mamaya na tayo Silver Edge or probably a BKB. I think it's a BKB na lang. Kasi meron na siyang aura ng meron na siyang sangge-sangge dito sa SNY. So, over para kay Bloodseeker. Pero mamaya na yan, tignan natin kung anong mga item ng kuya natin. Boombox, finishing his net. Medyo malayo pa yan. Rio naman, 4 staff, invest na Aghanim Scepter, very defensive. Si Cass, meron na siyang hoodie ng Rave dito. Sa bagay, Rave naman siya, so meron siyang jacket ng Rave, syempre. Polo naman, yung no BKB, but has a Sangen, Yasha. Okay na siya SNY. DJ naman, Yules, Bloodstone, at saka Mystic Stop. Hex, malamang yan. Yun na. Nakita ko na lahat. Nakita ko na nga lahat. Sa kabilang side naman ng mapa, Mineski, let's check the items. Trolley, papunta sa kanyang pinapangarap na Hex. Lina naman, Bloodstone, Aghanim Scepter, Yule Scepter, very basic. Kailangan na lang niya i-blink dagger. Stupendous! Si Unjing naman, meron siyang cloak dito. Arcane Boost and Mechanism, medyo malayo pa ang kanyang Guardian Greaves. Ayan, nakita na pa natin yan. BKB na parang Goku. Witch Doctor, jacket din ng Rave. And I think I missed someone. Wala, nakapit ko na pa lahat. So any mga kaibigan, the scores now 21-8. Excuse me po. Excuse me po. 21 and 8 in favor of Mineski. Tingnan natin yung gold graph. Oh my goodness, 31 minutes in, 14K net worth. Parang sweldo ko lang yan sa isang araw. Grabe. Tingnan yung XP. Pero mamaya na ako tatakbo dito. Bigyan ko dyan mga katakas. Alam niya na nandito yung kanyang mga kalaban. Samantalang Gigabyte Mineski, actually very smart smoke. Knowing na alam na si DJ gumagawa ng distracting marino. Okay na siya. Nag-drawing dito mga kaibigan. Bukod sa kanyang system. Sirain lang lahat ng puno sa mundo. Sige lang. Pangatawanan mo yan. Puntahan sa ba siya dito? Oh no! Oh no! No! Titipin na lang siya. Kung naglakad dito yung Mineski, pitas na pitas ka, taas pigay mo. At mo nagkamali ata si Trolley ng blink. Ayan. Tama na. Yan. Tanong dito ni Sakatak. Are both of these teams Pinoy? Yes. They are. So, Trolley mga kaibigan. Wala pa, malayo pa ang kanyang pinapangarap. Rio naman dito, nagkakaroon na naman ng ample space. Aghanims na ito. Konti na lang, boy. Pero mga Pilipin siya. Yan, kung gagamba dito ang Gigabyte Mineski. Gio dito. Throwing the signal. Jules actually moving in. Meron siyang boots of travel. Pero hindi. They would just counter push and move the speed. Just to remove the feed control from MSI. They know. Naku, pwede papasa sila. Oy! Shiba La Guardia! Para kay DJ. Huli ba? Call down with Miss mga kapatid. Jules nag-hookshot ba dito, ma'am? Pero hinila naman siya dito. Sinila sa may arena. Sapakan na tayo. Samantalang naman si Gio nagpa-invisible mga kaibigan. Samantalang tultul din ng Tombstone. Call down. Death Lord of the Use. Rio, hinahabol dito. Dahan na lumalaban na si Nemesis. Sabi niya, Stars. Pero may stun from Boombox mga kaibigan. Ang bayani ng Condor. Mamamatay siya. Pero okay lang. Hindi siya namatay mga kaibigan. Uy, puntahan mo Trolley. Right click. Patay.
Nagpresenta mga kaibigan, Adobe Audition. Si Boom, tinanggap na niya, ano niya, kapalaran niya, tumayo na eh. Nag-may ultimo adjust na siya eh. Para sa aking mga kababayan, sabay click ni Trolly, patay. Samantalang Rio, mga kaibigan, ako, nasa peligro, Trolly, mga kaibigan, namumulis. Alam niya na may tao dito, pero hindi. Hindi ata alam ni Morrigan. Maglalakad na lang siya papalayo. And Rio is actually safe. Meron siya ditong TP, but 12 seconds to go before he can use it. Roshan gonna be up soon. At kailangan ko na ng tubig. My gosh. Grabe, game 1 pa lang to. Binigay na ata kagad yung ano ko. Ay, yan talaga. Road to immortality is real. Anyway, mga kaibigan, DJ, naku, hindi niya nakita si Kuko, naka-DC ball. Ito, nalipad na siya. Tapos kanina, tama lang siya mga kaibigan. Right, patay ka din. Use the young shot kanya sa'yo. Can he escape? Pero natamaan pa rin siya! Tinamaan pa rin siya, mga kaibigan, ng Jamadar. Nito ni Kuko Palad, ending that dominating streak, and that is the thing that MSI doesn't want to happen. Naku po, it's a disaster! Ko! Pero Kuko, mga kaibigan, dahan-dahang yumayaman. Black King Bar, Shadow Blade, at saka SNY. Meron pang Blade Mail kasi nga naman sino ang mandirigma na walang armor. May gloves pa yan, boy, kasi maarte. May Hand of Midas pa yan. Kaya ngayon, Kuko, mga kaibigan, rising up to the occasion, actually the leader for the net worth at 18k, 17k is the next guy, Mr. Jules, 16k. Si Jardel dito, the only bastion of life coming in from MSI Evo GT. Grabe. Pero sinasabi ko nga sa inyo, hindi pa tapos ang laban. Ang kapangitan na nangyayari dito, Mineski removing every tower, leaving only the tier 3s, itong gate 1, gate 2, at saka gate 3 ng MSI University ang natitira na lang. Pero it's actually a blessing in disguise para sa team ng ng MSI Evo GT kasi every lane is now a safe lane actually. Raven can actually post on one lane and get all the creeps and take out, ang daming creeps yan, boy. Giving him ample farm to catch up. So yun lang naman ang gusto ni Gyro dito eh. Makahabol siya, meron siya SN1 sa BKB, konting tulog na lang, konting kembot na lang, ikain-kain na niya ma-usurp yung damage output dito ni Kuko at saka ni Jules. Pero mukhang hindi na ata magkasaya ng oras ng Mineski. This is the timing window for them to actually take Roshan. Pero I believe this time around MSI can go. And there goes the tao dito. Oy! Hoy, nawala yung video! Ayun, okay na. Ayan. Hindi ako, guys. Wala akong kinalaman dyan. Nagkakas lang ako. Easy lang kayo. So, ano nangyari? Tuloy-tuloy lang. Kuko Palad, mga kaibigan. Nag-farm lang siya dito. Oy, wala lang. Wala pong interesting dito. Ano kayo pupili dito na susunod ni Jardel? Feeling ko, BKB na ito eh. It's time for the BKB. Parang hindi siya masyado matatakot sa damage output ng Lina. The only thing he should fear is Laguna Blade na tumatagos. Kahit sa ano, kahit anong protection mo, tatagos yun. Pero mga kaibigan, at the expense of the Roshan, Jardel will take this tier 2 and hindi na siya magkocommit dyan, syempre, kasi may tumitigil isa. Yan, yung Jules, mga kaibigan, pinagmabanda dito. Muna. BKB would be the next item for Lina. Actually, BKB would be wonderful. Not really against a Clockwork and a Gyrocopter na walang pakialam sa puso mo. Pero to be honest, Rocket Barrage is a big thing. Yun yung isa sa mga malaking bagay sa sa ginagawang damage ni Gyro. Hindi lang yung kanyang right clicks from flank. Kaya pa ito mga namumuli siya. Tier 1 still safe para dito sa mid. No push coming in from MSI. Antayin lang natin na gamitin niya. Mamaya mga kaibigan ko po nakakita silang dalawa ata dito. Boombox and DJ nagtatago. May kasama pang dalawang backup. May bouncer sila dito. Pero mo, Boombox! Swinging in! Foley! Getting caught yet again! Pero Rave Jacket in the works! And they're gonna pay the price! MSI! Now running away, Boombox! What's that? Pero grabe! Grabe yung sagot ng Gigabyte Mineski. Take note. Almost dead po si Trolly doon or Bimbo, pero salamat sa kanyang mga kakampi, sinagip ang kanyang Grabe. Alam mo, matatawa na naman ako pag naman nila si Bimbo eh. Tututug na naman yung intro boys eh, pero ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Sabi ni Pepe, tiwala ako sa mga kakampi ko. While MSI, I think the moment isn't ripe for you yet. You need to get that BKB para hindi kayo kapot sa output ng Mineski dito.
Yules ruins everything para sa MSI. Isang magandang setup lang at nga sila. Kuko would right in yes, pero mas alarming na nakakalusot yung mga skills laban sa MSI. Alam mo, ayaw mo na tumapel sa tuminig kung nalasan yung mga pinapall down because Joel dito, pero nagamit ng mech, bumapasok ang Ulchimas kahit patatakbo siya, slasher the move. At sa may pause, syempre. Diba? Ayan, oy, sabi ni Dendy sa Twitter niya, mahal kita daw. Mineski Dendy confirm. Gagawa ako ng bagong team. Kami dalawa ni Dendy. Kami lang dalawa, 2v5. Yun na ang Dota ngayon. Rock! Yun. So, tayo ito, nagpupush na sila. Anong mangyayari? Tigil sila dito, okay. Oy, nagkamali ako ng click. Easy. Yan, buti wala nangyaring crash dito. 25-9. Should I show the gold graph? My goodness, hindi na talaga bumaba mga kaibigan. Nasa 15 nila na po. Nila nila Disney. XP naman, nasa 20k. And it's looking pretty dark para sa MSI Evo GT. Para silang nawawalang bata sa DSWD. Akalain mo yun, nasa DSWD ka na nga, nawala ka pa. Pero grabe, no? Kailangan makahabol ito ng MSI. I'm not sure kung anong bubuli dito sa Ultimate Orb. Baka Skadi would be plausible. Pero you need that output. The damage output is your top most priority. So might as well go for lifesteal na lang for sustainability kaysa naman ganyan. So any mga kaibigan, siguro basta tapos makakatigil pa siya. Sinagawa nito rin yung kaibigan ko ng palakol. Hindi pala palakol yun. Punyal. Dominating si Bimbo nila muna ang kanyang Sight of Vice. Meron pa siyang extra Ultimate Orb. Kasi dalawang Sight of Vice talaga yan mga kaibigan. Dual wield. Dual hex. Dual hex. Double Ginsu, promise. Abangan. Dire's middle tower. Siya dito sabi niya, wala namin pakialam. We want to win this game. Number 1, fortifications would be used. Pumasok si Jardel, pero aalis ulit mga kaibigan. Pero kung hindi makabin ako damage being taken by Mineskin and hindi can hold on to this one. Pero mas masakit, mabingi. Mali na rin si Bukan dito, si Bloodseeker na rin niya patay mga kaibigan. Was ang helicopter, Mayday! Eagle 1! And that is the problem. At GG would be called MSI Evo GT. Would be taking game number 1. Mali, Mineski pala, sasabi ko. Inaantok na talaga ako. MSI Evo GT tapping out and Gigabyte Mineski would be taking game number 1. Para dito sa NXT game, Dota 2 Invitational. So yun mga kaibigan, ano na lang, parang ano ko na lang dito, ideas is, hindi na take advantage ng MSI, yung Gyrocopter. Hindi siya nakapag-farm ng husto. 0.54 for a kill is pretty bad. Alam mong nawalan siya, kumbaga wala siyang halos bilang sa laro. And the mid-game oriented draft from Gigabyte Mineski actually gave them the tempo that they need para makontrol yung laban, not giving MSI a chance to actually retaliate. So yun mga kaibigan, this is NXT Game Dota 2 Invitational Grand Finals, best of 5, game number 1 pa lang yan. Games will be coming up soon. My name is Denki from Mineski TV. Easy lang kayo, commercial.